Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2871. Nang makita ang mga shell na lumilipad patungo sa kanya, ang puso ni Alvin ay likas na natakot. Gayunpaman, mabilis niyang nakontrol ang kanyang emosyon at hinawakan ng mahigpit ang manibela gamit ang dalawang kamay. Ang kotse ay nagbago mula sa automatikong pagmamaneho patungo sa mano-manong pagmamaneho. Ngayon na ang oras para ipakita ang tunay kong kakayahan. Sigaw ni Alvin sa kanyang puso para palakasin ang loob. Hindi naman nagyayabang si Alvin nang sabihin niya na siya ang may pinakamagaling sa pagmamaneho sa grupo. Napatunayan niya na talagang napakahusay ng kanyang husay sa pagmamaneho nang makawala siya sa pagkubkob ng napakaraming sasakyan sa gate ng lungsod. Ngayon, oras na para ipakita niyang muli ang kanyang kakayahan. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa dati. Kinailangan pang ipakita ni Alvin ang kanyang kakayahan kaysa dati. Whoosh! Ginamit ni Alvin ang smart sensor system ng kotse upang matukoy ang direksyon at flight trajectory ng mga shell sa paligid niya. Akmang sasampalin siya ng isang shell, inibon niya ang direksyon ng kotse sa tamang oras at naiwasan ang shell. Halos lumipad ang shell sa kanyang sasakyan. Malapit na iyon. Gayunpaman, hindi na nagkaroon ng oras si Alvin para panasan ang malamig na pawi sa kanyang noo. Agad niyang pinahihit ang manibela at iniwasan ang shell na lumilipad mula sa ibang direksyon. Ang sasakyan ni Alvin ay parang mananayaw sa ere, mabilis na tumatalon at umiiwas sa mga kanya na lumilipad sa bawat direksyon. Hindi nagbago ang direksyon na kanyang tinatahak. Patungo pa rin siya sa Flowersy City, na nasa harapan niya mismo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago. Malamig na sabi ng commander na namamahala sa pagharang kay Alvin habang nakatingin sa sasakyan ni Alvin. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos na palakasin ang pag-atake. Biglang lumipad pa ang mga shell papunta kay Alvin. Ang sasakyan ni Alvin ay parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Bagamat wala pang nangyari, napakadelikado. Maaari itong tamaan anumang oras. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Alvin na bigyang pansin ang anumang bagay. Ang kanyang atensyon ay nasa mga shell na lumilipad sa paligid niya. Alam niyang napakadelikado ng kanyang kalagayan ngayon. Kung siya ay pabaya, malamang na siya ay papatayin sa lugar at maging isang nakasisilaw na paputok sa kalangitan kasama ang kanyang sasakyan. Sa makatuwid, kinailangan ni Alvin na mapanatili ang isang mataas na antas ng konsentrasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay mahusay, na nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang maraming mga shell. Gayunpaman, napakaraming mga kanya na nagpaputok sa kotse ni Alvin, na nag-iwan ng mas kaunting espasyo para sa kanya upang maniobra sa paligid. Kaya naman, kahit na ang galing talaga ni Alvin sa pagmamaneho, hindi pa rin maiwasang tamaan siya ng mga kanyan. Bang! Habang nagmamaneho ay naramdaman ni Alvin na umiiwas ang sasakyan ng marahas na pagyanig. Pagkatapos, ang matalinong sistema sa kotse ay naglabas ng isang piling boses upang paalalahanan siya. Alam ni Alvin na nabaril ang kanyang sasakyan. Mabilis na ginamit ni Alvin ang smart system ng sasakyan para tingnan ang lokasyon ng bala. Pagkatapos noon, nakahinga siya ng maluwag. Binaril ang sasakyan sa likurang bahagi ng sasakyan. Halos natangay ang buong likuran ng sasakyan. Kung naging mabagal lang si Alvin ay binaril na siya sa katawan ng sasakyan. Kung ganoon, baka namatay na siya at baka sumabog ang sasakyan. Masasabing blessing in disguise na ang pagbaril sa likuran. Gayunpaman, dahil ang kotse ay not a man, ang pagganap nito ay tiyak na maaapektuhan. Kitang-kita ni Alvin na kapag nagmamaneho ang sasakyan ay halatang hindi na kasing liksi ng dati. Ang mga galaw nito, kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaari pa ring tanggapin ni Alvin ang gayong pinsala. Hindi man maliksi ang sasakyan ay naipagpatuloy pa rin niya ang pagmamaneho at nakarating pa rin sa kanyang destinasyon. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Hindi ligtas ang paligid ni Alvin. Kasalukuyan siyang napapaligiran ng mga kaaway na nakatingin sa kanya ng mapag-imbot. Ang mga shell ay parang patak ng ulan, lumilipad patungo sa kanya. Ang kaunting pinsala sa pagganap ay maaaring magdulot ng malaking panganib kay Alvin.
Kaya naman sobrang kinakabahan si Alvin sa mga sandaling ito. At the same time, alam din niyang baka hindi na makahawak ang sasakyan na ito. Napatingin si Alvin sa Flower Sea City sa hindi kalayuan. Hindi man ito kalayuan ay baka hindi na siya makahawak hanggang sa makarating doon. Matapos makitang nabangga ang sasakyan ni Alvin, medyo gumaan at nasasabik din ang pakiramdam ng mga sundalo ng Firewind Nation. Dati, napakarami sa kanila ang kumugkob sa sasakyan ni Alvin at nagpaputok ng maraming kanyan. Sa huli, hindi man lang nila nagawang hawakan ang ibabaw ng sasakyan ni Alvin. Ito ay nagparamdam sa kanila ng kahihiyan at kahihiyan. At ngayon, sa wakas ay nabangga na nila ang sasakyan ni Alvin. Bagamat nasa likuran lamang ito ng sasakyan, ito pa rin ang nagpa-excite sa kanila. Naramdaman din nila na nabawi nila ang nawalang kumpiyansa. Biglang naging mabangis ang mga atake nila kay Alvin. Dumating ang mga shell, at bumaba ang performance ng sasakyan ni Alvin. Dahil dito, ilang sandali lang ay tinamaan na naman ito. Naintindihan din ito ni Arvin kaya hindi na siya sumugod patungo sa Flower Sea City. Habang papalapit siya sa direksyong iyon, mas matindi ang firepower. Nag-iba ng direksyon si Arvin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nagpatuloy. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang altitude. Tila tuluyang nawala ng kontrol ang sasakyan ni Alvin. Diretso itong nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Ang bilis ng pagbaba nito ay napakabilis. Bilang karagdagan, siya ay patungo sa Flower Sea City, kaya walang inaasahan na gagawin niya ito. Kaya naman, saglit, hindi sila nag-react. Sa oras na mag-react sila at humabol kay Alvin, medyo malayo na sila sa sasakyan ni Alvin. Sa sandaling ito, napakalapit na ng sasakyan ni Alvin sa lupa. Anong ginagawa niya? Magpatiwakal. Sa sobrang bilis ng pagbagsak, maalis man niya ang iba at mapunta sa lupa, hindi makakaligtas si Alvin sa sinapit ng kanyang sasakyan na nawasak. Mas miserable pa ito kaysa kinubkob at pinatay ng lahat. Gagawin kaya ni Alvin yun? Halatang hindi. Hindi tanga si Alvin. Bukod dito, hindi pa siya nabubuhay ng matagal. Sa makatuwid, hindi siya naghahanap ng kamatayan, at hindi rin siya nagpapakamatay. Naghahanap siya ng paraan para makatakas sa isang desperado na sitwasyon. Sa ibaba ng sasakyan ni Alvin ay hindi isang matigas na kalsada, ngunit isang ilog na mahigit 10 metro ang lapad. Ang ilog ay napakalawak at napakabilis, at ang ilog ay umaagos sa direksyon ng Flower Sea City. Pang! Ang sasakyan ay nahulog ng husto sa tubig na nagsaboy ng higit sa 10 metro ng tubig. Bagamat may anti-collision system ang sasakyan at agad na na-activate ang protection system sa sasakyan, natamaan si Alvin ng malakas na impact. Nahihilo siya at halos himatayin. Kabanata 2872. Pinigilan ni Alvin ang pagkahilo sa kanyang ulo at pilit na binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos, lumangoy siya sa malayo sa ilalim ng tubig. Bilang isang bata na lumaki sa daungan, ang galing ni Alvin sa paglangoy. Napakagaling din niyang magpigil ng hininga. Ang mga sundalo mula sa Firewind Nation ay natural na hindi susuko sa paghabol kay Alvin. Nagpatuloy sila sa pagbaril sa lugar kung saan nahulog si Alvin sa tubig na nagsaboy ng tubig kung saan-saan. Gayunpaman, wala pa ring palatandaan si Alvin. Kayo, pumunta sa tubig at tingnan. Ang mga hover na sasakyan ay sinuspinde sa itaas ng ilog. Ang commander na namamahala sa pagharang kay Alvin ay pumili ng ilang mga sundalo at inutusan silang pumunta sa tubig. Pagkatapos ng lahat, ang mga utos mula sa mga nakatataas ay upang makita ang tao, patay o buhay. Ngayong nawala na ang mga tao mula sa Fengfan Nation, wala na silang paraan para ipaliwanag ito sa mga nakatataas. Nagmamadaling tumalon ang mga sundalo sa ilog kung saan nahulog si Alvin. Hindi nagtagal, lumabas ang mga sundalo mula sa tubig. Sir, nasa ibaba ang mga sasakyan mula sa Fengfan Nation, ngunit walang tao sa mga sasakyan. Walang tao, bahagyang natigilan ng commander. Pagkatapos, sabi niya, lahat, maghanap kaagad sa tabi ng ilog. Huwag hayaan ang sinumang kainahinala. Napagtanto na ng commander na ang mga tao mula sa Fengfan Nation ay tiyak na nakatakas sa ilog. Malawak at mahaba ang ilog. Gayunpaman, mayroong isang malawak na larangan ng pangitain. Hindi siya naniniwala na ang kalaban ay makakatakas mula sa ilalim ng kanyang ilong nang hindi humihinga.
Oo, Ginoo. Agad na sumakay ang lahat ng mga sundalo sa mga sasakyan. Pagkatapos, nagsimula silang magmaneho ng mga hover na sasakyan at maghanap sa tabi ng ilog. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na minamaliit ang kakayahan ni Alvin na pigilin ang kanyang hininga at bilis ng paglangoy. Habang naghahanap pa sila sa likod, lumangoy na si Alvin sa malayo gamit ang agos ng ilog. Pagkatapos, habang hindi pinapansin ng mga tao sa langit, huminga siya at nagpatuloy sa paglangoy sa ilalim ng tubig. Pagkaraan ng isang oras, napagtanto ng commander na namamahala sa pagharang sa kalaban na hindi maganda ang sitwasyon. Matapos ang mahabang panahon, wala pa rin silang makitang bakas ng kalaban. Pagkatapos, mayroon lamang dalawang posibilidad. Ang isa ay ang kalaban ay nalunod, at ang isa ay ang kalaban ay nakatakas. Anuman ang posibilidad na iyon, nangangahulugan ito na wala silang paraan upang mahuli ang mga taong iyon mula sa Fengli Country. Buhay man o patay, hindi nila mahuli. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang nakipag-ugnayan kay Angus at iniulat ang sitwasyon. Basura. Nang marinig ni Angus ang balita, muli niyang itinapon sa sahig ang mga gamit sa kanyang mesa. Para siyang leon na galit na galit. Hindi inaasahan ni Angus na pagkatapos na gumastos ng napakaraming lakas tao at mga mapagkukunan at pagpapakilos ng napakaraming tao upang harangin sila, ang kanyang mga nasasakupan ay talagang magbibigay sa kanya ng ganoong resulta. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga taong iyon ba mula sa Fengli Nation ay patay o buhay? Ngayong wala na silang makita, patay man o buhay, maaaring sumangga na sila sa manipis na hangin. At saka, may masamang premonition si August sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na ang mga taong iyon mula sa Fengfan Nation ay hindi mamamatay ng ganoon kadali kung makakalabas sila ng Jaylee City. Malaki ang posibilidad na sila ay buhay pa. General, baka namatay na yung mga yan sa ilog na yan, sabi ng katulong ni Angus. Siguro, galit na sigaw ni Angus, I spent so much effort just to get an uncertain piece of information. Walang lakas ng loob na magsalita ang assistant ni Angus. Sa katunayan, nagbayad si Angus ng malaking halaga para sa bagay na ito. Alam niya ang sitwasyong ito. Sa huli, hindi siya nasiyahan sa resulta. Natural, hindi siya magnenegosyo. Agad silang ipagpatuloy ang paghahanap sa daan, lalo na ang Flower Sea City. August ordered, noon, obviously Flower Sea City ang destinasyon nila, at hindi naman kalayuan sa Flower Sea City ang lugar kung saan nabangga ang sasakyan. Kaya naman, hinala ko na. Kung buhay pa ang mga iyon, tiyak na pupunta sila sa Flower Sea City. Hindi alam ni August na siya pala ang target ni Alvin at ng iba at hindi Flower Sea City. Gayunpaman, ang direksyon na tinahak ni Alvin ay talagang Flower Sea City. Ang lugar na pinili ni Alvin na bumagsak ay malapit nga sa Flower Sea City. Kaya naman, hinala ni August na pupunta si Alvin at ang iba pa sa Flower Sea City. Oo, gagawin ko na, sabi ng katulong. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagtanong ang katulong, sa pagkakataong ito, magiging katulad ba ito ng Jaylee City? Naging pangit ang ekspresyon ni Angus nang marinig ang pangalang Jaylee City. Sa tingin mo posible ba ito? Oo, posible ba? Naubos na ng isang Jaylee City ang Agosto at inilagay siya sa ilalim ng matinding pressure. Maglalakas loob ba siyang gumawa ng pangalawa? Sabihin mo sa kanila na maging low profile kapag nasa Flower Sea City sila. Huwag masyadong gumawa ng kaguluhan. Mag-imbestiga ka na lang ng patago. Sinabi ni August, at saka, kung hindi natin mahuli ang mga taong iyon mula sa Fengli Nation, huwag na silang bumalik. Oo, naiintindihan ko, sabi ng katulong. Hindi nagtagal, natanggap ng commander na namamahala sa pagharang ang pinakabagong utos ni August. Gayunpaman, ang utos na ito ay naglagay ng maraming presyon sa kanya. Gayunpaman, alam din niyang hindi masyadong kasiya siya ang ginawa niya noon. Kaya naman, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi niya hahayaang makatakas ang mga taong iyon mula sa Fengli Nation. Pagkatapos nito, dinala ng taong iyon ang kanyang mga sundalo at pumasok sa Flower Sea City na nakasuot ng simpleng damit at sinimulang imbestigahan ang sitwasyon ng mga taong iyon mula sa Fengli Nation. Tama ang hula ni August. Nasa Flower Sea City nga si Alvin sa mga oras na ito. Natural na gusto ni Alvin na pumunta sa kabisera ng Blazing Wind Nation sa lalong madaling panahon upang makipagkita kay Eric at sa iba pa.
Gayunpaman, hindi makatutuhanang magmadali sa kabisera ng Blazing Wind Nation nang walang sasakyan. Kaya naman, kailangan muna niyang kumuha ng sasakyan. Bukod dito, pagkatapos ng gayong pagdurusa, siya ngayon ay pagod at nagugutom. Kailangan niya ng magandang pahinga at pagkain bago siya makahanap ng sasakyan na pupunta sa kabisera ng Blazing Wind Nation. Gayunpaman, habang nagpapahinga si Alvin, bigla niyang napagtanto na may mga espesyal na tao sa lungsod. Bagamat ordinaryong damit ang suot nila, halatang iba ang aura at mata nila sa mga ordinaryong tao. Tulad ng mga sundalong nakasuot ng simpleng damit sa Jaylee City. Agad na napagtanto ni Alvin na naabutan ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation. Ang mga taong ito ba ay ipinanganak sa taon ng aso? Matangos talaga ang mga ilong nila, reklamo ni Alvin sa kanyang puso. Nakaramdam din siya ng pananakit ng ulo dahil sa nagtatagal na presensya ng mga taong ito. Ngayon, hindi masyadong mahirap para sa kanya na kumuha ng kotse. Gayunpaman, kapag nawala ang isang kotse, malamang na maghinala sa kanya ang kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nasa Jaylee City, nakagawa na siya ng mga katulad na bagay. Kaya, sa sandaling nawala ang isang kotse sa oras na ito, madali para sa kanila na maghinala sa kanya. Kapag dumating ang oras upang subaybayan ang nawawalang kotse, malantad ang kanyang kinaroroonan. Kabanata 2873. Mukhang ngayon lang ako maghihintay. Palihim na naglibot si Arvin sa tarangkahan ng lungsod at natuklasan na kahit na hindi selyado ang gate ng lungsod ng Flower City tulad ng Jaylee City, marami pa ring mga sundalong nakasuot ng simpleng damit na nagpapatrolya sa lugar. Halata namang siya ang target nila, at marahil si Ariki at ang iba pa. Hindi naman kasi nila alam na nakaalis na pala si Ariki at ang iba pa sa lugar na ito. Matapos makita ang napakaraming tao na nagbabantay, pansamantalang binitawan ni Alvin ang ideyang umalis na. Sa ganitong sitwasyon, napakahirap magnakaw ng kotse at umalis. Bukod dito, hindi niya alam kung nalantad ang kanyang hitsura. Kapag nalantad ito, mahuhuli siya kahit na lumakad siya palabas ng gate ng lungsod. May naiisip lang akong ibang paraan. Napaisip si Alvin sa sarili. Hindi man siya makaalis sa lugar na ito pansamantala, hindi naman masyadong nababalisa si Alvin dahil mag-isa lang siya rito. Magiging maginhawa para sa kanya na magtago. Bukod dito, ang mga kaaway ay naakit sa kanya, na nangangahulugan na si Eric at ang iba pa ay magiging ligtas. Ang kanyang layunin ay maaaring ituring na nakamit. Sure enough, nang makipag-ugnayan si Alvin kay Eric at sa iba pa noong gabi, nalaman niyang ligtas silang nakarating sa kabisera ng Firewind Nation at pansamantalang nanirahan doon. Kamusta ka ngayon? Pwede ka bang umalis? Tanong ni Eric. Dahil mismo sa panganib at sakripisyo ni Arvin kaya maayos at ligtas na narating ni Eric at ng iba ang Imperial Capital ng Blazing Wind Nation. Habang nasa daan, nag-aalala si Eric at ang iba pa sa sitwasyon ni Arvin. Ngayon na sa wakas ay nakipag-ugnayan na sila kay Arvin at nalaman na siya ay matagumpay na nakatakas mula sa Jaylee City, si Eric at ang iba pa ay napakasaya. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Alvin, hindi naiwasang mag-alala si Eric at ang iba pa. Bagamat ligtas pa rin si Arvin sa sandaling ito at pansamantalang pinalayas ang mga humahabol sa Blazing Wind Nation, hindi siya tunay na ligtas. Lalo na nang malaman na pansamantalang na-trap si Arvin sa Flower City, mas nag-alala si Eric at ang iba pa. Hindi sa ngayon, sabi ni Alvin, may mga nagbabantay sa gate ng lungsod at naghahanap sa lungsod. Gayunpaman, Kapitan, hindi mo kailangang mag-alala. Mag-isa lang ako dito, madaling magtago. Hindi ganoon kadali para sa kanila na mahuli ako. Medyo confident pa rin si Alvin tungkol dito. Alisto si Alvin sa panganib. Bukod dito, lagi na siyang umiiwas na habulin mula pa noong bata pa siya. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang walang pag-asa na sitwasyon para sa kanya. Kaya lang hindi siya makaalis sa lugar na ito pansamantala. We're all in the capital of Firewind Nation right now. We're not by your side, so we can't provide you with any help. You have to be careful, ani Eric. Captain, don't worry, I'll be fine, nakangiting sabi ni Alvin. Oo, naniniwala din ako na magiging maayos ka. Sabi ni Ariki, bago ka makarating sa kabisera ng Firewind Nation, iimbestigahan muna natin ang lugar na ito.
Kapag dumating ka, maaari na nating simulan ang ating operasyon. Ang kanilang target sa pagkakataong ito ay ang Space-Time Key at Angus. Hindi mahalaga kung alin ito, hindi ito magiging madali. Ang Space-Time Key ay isa ring mataas na uri ng item sa Fiery Wind Nation. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang malaman dahil lamang sa gusto nila. Ito ay pareho para kay Angus. Bilang isang mataas na ranggo na general sa Fiery Wind Nation, hindi madaling makalapit si Angus. Sa makatuwid, si Eric at ang kasalukuyang misyon ng iba ay hindi madali. Kailangan nilang gumawa ng serye ng mga paghahanda at imbestigahan ang mga aktibidad. Sa pamamagitan lamang ng pagsisiyasat ng detalyado maaari nilang matiyak ang kanilang kaligtasan at matiyak ang tagumpay ng kanilang misyon. Sige, sasamahan na kita sa lalong madaling panahon, sabi ni Alvin. Alam mismo ni Alvin ang kahalagahan ng impormasyon. Sa pagkakataong ito, kung hindi pa maagang nalantad ang balita ng pagpunta nila rito, hindi sana sila na-ambush at hindi mangyayari ang sunod-sunod na pangyayari. Malinaw kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng impormasyon. You don't have to be too important. You should be careful. Nag-aalala si Ariki na baka sabik si Alvin na sumama sa kanila at makipagsapalaran, kaya mabilis niyang pinaalalahanan. Oo, alam ko na ang gagawin, sabi ni Alvin. Hindi tanga si Alvin. Kung ito ay masyadong mapanganib, syempre, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, naniniwala siya na kung siya ay maingat, hindi dapat magkaroon ng problema. Matapos ibaba ang tawag kay Ariki, nabawasan ang pag-aalala ni Alvin. Dati, nag-aalala rin siya sa sitwasyon sa panig ni Ariki. Kung tutuusin, may nasugatan silang mga tao sa sasakyan. Kapag nadiskubre sila ng kalaban, mas mahirap tumakas. Ngayong alam na niyang matagumpay na nakarating si Ariki at ang iba pa sa Imperial Capital ng Firewind Nation, nakahinga siya ng maluwag. Ang problema ngayon ay kung paano makaalis ng ligtas sa lugar na ito, naisip ni Alvin. Dahil kailangan ni Ariki at ng iba pa para makapaghanda, hindi agad nagmadaling umalis si Alvin. Gayunpaman, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Gayunpaman, gaano man niya ito iniisip, naramdaman ni Alvin na ito ay medyo hindi nararapat. Hintayin na lang niya kung susuko at aalis ang mga taong iyon pagkatapos na hindi siya mahanap. Kung iyon ang kaso, magkakaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, halatang madidismaya si Alvin. Matapos maghintay sa Flower City ng 2 araw, hindi niya nakitang umalis ang mga taong iyon. Sa halip, ang paghahanap ay naging mas at mas matindi. Kung magpapatuloy ito, napakadelikado para sa kanya na magpatuloy sa pananatili dito. Hindi alam ni Alvin na ilang beses nang napag-alitan ni Angus ang commander na namamahala sa pagharang sa kanya nitong nakaraang 2 araw. Ito ay dahil wala silang nakitang anumang balita tungkol sa mga taong iyon mula sa Fender Nation. Sa makatuwid, ang mga commander ay lubhang nababalisa ngayon. Natural, hindi sila susuko at dinagdagan pa ang intensity ng paghahanap. Para naman kay Angus, lalo siyang naging irritable nitong nakaraang 2 araw. Una, wala siyang mahanap na balita tungkol kay Alvin at sa iba pa. Ang mga taong iyon mula sa Fender Nation ay tila nawala sa hangin. Bilang karagdagan, ang kanyang mga kakompetensya ay naglalagay ng presyon sa kanya sa panahong ito. Pinunan nila siya sa paggawa ng gulo sa Jelly City ngunit hindi pa rin mahuli ang mga tao mula sa Fender Nation. Sabi nila masyado daw siyang incompetent. Pinuna din ng ilan sa mga mahahalagang tao sa Jelly City ang kakayahan ni Angus na gumawa ng mga bagay. Kasabay nito, ang mga tao sa Flower City ay nabagabag din sa mga kaguluhan ni Angus. Ito ay dahil alam nilang nakarating na ang mga tao ni Angus sa Flower City. Bagamat hindi selyado ang mga pintuan ng lungsod, nag-aalala pa rin ang mga tao sa Flower City. Natakot sila na ang kanilang lungsod ay maging isa pang Jelly City. Kung nangyari iyon, magdudulot ito sa kanila ng malaking abala. Kabanata 2874. Bastards, lahat sila mga bastard. Galit na galit si Angus sa kanyang opisina. Nagkalat na sa sahig ang mga gamit niya sa desk niya. Kagagaling lang niya sa Congress, at as expected, napag-alitan na naman siya doon. Maraming tao ang nakatutok sa kanyang ilong at pinapagalitan na parang aso. Hindi maipahayag ni Angus ang pait sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito,
ang pagpasok ng mga tao mula sa Fengli Nation ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Buti sana kung mahuli ang mga iyon, pero ang problema ay hindi pa rin niya nahuhuli. Ito ay naging imposible para sa kanya na mag-ulat muli sa Kongreso. Wala pa bang balita mula sa Flower City? Tanong ni Angus sa kanyang katulong. Napagtanto ni Angus na mula nang siya ay ilagay sa pamamahala ng Space-Time Key na misyon, siya ay napakamalas. Lalo na kamakailan, nakatagpo siya ng isa pang pag-urong. Dahil dito, medyo nag-alinlangan ang ilang tao na dati ay mataas ang tingin sa kanya. Sa makatuwid, kailangang gumawa ng isang bagay ngayon si Angus upang baguhin ang isip ng mga taong iyon. Kailangan niyang gawing matatag muli ang kanilang saloobin. Ang kasalukuyang usapin ay kailangang malutas sa lalong madaling panahon. Hindi na ito maaaring maantala pa. Hindi pa. Sabi ng assistant ni August. Natural na alam niya kung gaano kagustang makarinig ng magandang balita ang kanyang amo ngayon. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang magdala ng mabuting balita sa kanya. Yung mga taga-Fengli Nation parang naglaho pagkapasok sa Flower City. Wala man lang balita, natigilan ang katulong ni August. Kahit ngayon, naisip pa rin ni Angus at ng kanyang assistant na lahat ng tao mula sa Fengli Nation na nakalusot sa Blazing Wind Nation ay nakapasok sa Flower City at hindi sa ibang lugar. Ito ay dahil hindi pa rin nila naiisip kung sino ang nasa Blue Hover na sasakyan noong mga oras na iyon. Sabihin mo sa kanila na bibigyan ko pa sila ng isang araw. Kung hindi pa rin nila mahanap ang mga taong iyon mula sa Fengli Nation pagkatapos ng isang araw, lahat sila ay outraged. Sabi ni Angus. Siyempre, hindi payag si Angus na bawiin ang kanyang mga tauhan mula sa Flower City ng ganoon na lamang. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Ngayon lang, sa Kongreso, ang kanyang mga aksyon ay galit na pinagsabihan ng pinuno ng Flower City. Anya, seryosong makakaapekto sa buhay ng mga taga-Flower City ang mga aksyon ng mga tauhan ni Angus. Kahit na hindi sila nagsagawa ng isang paghahanap na may malaking kagalakan, ang paghahanap sa dilim ay nakaapekto pa rin sa buhay ng mga tao sa Flower City. Bukod dito, habang tumatagal ang paghahanap, mas malaki ang magiging epekto sa kanila. Dagdag pa rito, natakot din ang pinuno ng Flower City na tretuhin ni Angus ang Flower City tulad ng pagtrato niya sa Jelly City. Natatakot sila na magalit si Angus at tatakan muli ang lungsod kapag hindi niya mahanap ang mga taong iyon mula sa Fengli Nation. Iyon ay magkakaroon ng mas malaking epekto sa Flower City. Ang pinuno ng Gowli City ay patuloy na nagdaragdag ng gasolina sa apoy, nagpapaypay sa apoy, at tinutuligsa si Angus. Sa ilalim ng lahat ng uri ng panggigipit, sa wakas ay nangako si Angus na aalisin niya ang kanyang mga tao pagkatapos ng isang araw. Ito na rin ang huling pagkakataon na binigay niya sa kanyang mga nasasakupan. General, ganun na lang ba tayo sumusuko? Walang gana na sabi ng assistant ni Angus. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, hindi pa rin nila mahanap. Sa huling araw na ito, malamang na hindi rin nila mahahanap. So, aalis ba talaga sila sa Flower City ng ganun-ganun lang? Alam ng assistant ni Angus kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Angus sa bagay na ito. Kung ganoon na lang sila sumuko, bahala na si Angus, kahit siya ay hindi payag na tanggapin ito. Give up. Ngumisi si Angus. Paano naman yan? Naglagay ako ng labis na pagsisikap dito. Paano ako madaling sumuko? Pinakilos ko na ang Bloodthirster Troop at hinayaan silang palihim na pumasok sa Flower City. Kapag ang iba ay umatras sa Flower City, sila na ang kumilos. Panipi. From uhaw sa dugo, nagulat ang assistant ni Angus. Hindi niya inaasahan na si Angus ay talagang magpapakilo sa Bloodthirster Troop para sa bagay na ito. Ang Bloodthirster Troop ay isang piling tropa na inayos ni Angus. Bagamat hindi marami sa kanila, medyo malakas ang kanilang combat power. Natapos na nila ang maraming mapanganib na misyon. Masasabing ang mabilis na promosyon ni Angus ay may kaugnayan sa Bloodthirster Troop. Siya ang pinakamataas na commander ng Bloodthirster Troop. Ang nasabing elite troop ay maaaring gamitin bilang trump card para sa Firewind Country. Hindi sila mapapakilos maliban kung ito ay isang emergency. Gayunpaman, para pakilusan ang tropang ito para lamang mahuli ang ilang sundalo mula sa Wind Country na nakalusot sa Flower City, hindi ba ito ang paggawa ng bundok mula sa isang molehill?
Sa una, naramdaman niya na nakakalungkot na sumuko sa mga sundalo ng Wind Country. Sa kasamaang palad, naramdaman ng katulong ni Angus na hindi na kailangan pang pakilusan ng Bloodthirster troop matapos malaman na pinapakilos ito ni Angus. Ang pagpapakilos ng tulad ng isang piling tropa para sa ilang mga sundalo mula sa Wind Country ay talagang gumagawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Tama, ang Bloodthirster troop. Kahit anong mangyari, dapat kong hulihin ang mga bastard na iyon mula sa Wind Country. Mabangis na sabi ni Angus. Dahil sa mga taong iyon mula sa Wind Country, marami na siyang na-invest. Bukod dito, dumanas din siya ng lahat ng uri ng panggigipit at pang-aabuso. Kung hahayaan niya ang mga taong iyon na umalis ng ganoon, talagang ayaw niya. Sa makatuwid, kahit anong presyo ang kailangan niyang bayaran, dapat niyang makuha ang mga taong iyon mula sa Wind Country. Tumango ang katulong ni Angus. Naramdaman niya ang determinasyon ni Angus sa bagay na ito. Dahil nakapagdesisyon na si Angus, wala na siyang ibang masabi. Kasabay nito, naging kumpiyansa ang assistant ni Angus sa bagay na ito. Dahil ang Bloodthirster troop ay pinakilos, ang mga sundalong iyon mula sa Wind Country ay hindi posibleng makatakas. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Bloodthirster troop ay hindi pinalaki. Ito ay tunay na kinita sa pamamagitan ng pag-asa sa misyon pagkatapos ng misyon at sa kanilang lakas. Kaya naman, ngayong na-mobilize na ang Bloodthirster troop, hindi pa banggitin na wala pang 10 tao mula sa Wind Country, kahit na ilang beses pa, nakatadhana silang mahuli dito. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Alvin na pinakilos ang troop ng Bloodthirster. Sa katunayan, hindi niya alam kung anong uri ng pag-iral ang Bloodthirster troop. Kung tutuusin, isa lamang siyang recruit na kakapasok lang sa kampo ng militar ilang buwan na ang nakakaraan. Kanina pa siya nagsasanay sa kampo, kaya kakaunti lang ang alam niya sa ibang bagay. Ni hindi niya narinig ang tungkol sa sikat na Bloodthirster troop. Sa Flower Sea City, pinapansin ni Alvin ang galaw ng mga search personnel. Bagamat casual ang pananamit ng mga taong iyon, malinaw na iba ang aura nila sa ordinaryong tao. Kitang-kita ng mga tao sa Flower Sea City, pati na si Alvin. Kaya naman, malinaw na malinaw kay Alvin ang mga galaw ng mga taong iyon. Mag-isa lang siya dito, kaya napaka-convenient para sa kanya na gumalaw. Sa makatuwid, nakikipaglaro siya ng tagwan sa mga taong iyon at hindi pa siya nahuli ng mga ito. Kabanata 2875. Bakit lahat sila umaatres? Makalipas ang isang araw, nagtatago si Alvin sa isang mataas na gusali. Litong-lito siya habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga nakakasual na damit. Alam na alam ni Alvin kung gaano determinado ang mga tao mula sa Blazing Wind Nation na hulihin sila. Kaya naman, alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil hindi sila papakawalan ng mga tao mula sa Blazing Wind Nation. Ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Bakit lahat sila umatras? Sumuko na ba sila? Iniisip pa rin ni Alvin na kung hindi siya mahuli ng mga taong iyon, tatatikan nila ang mga tarangkahan ng lungsod tulad ng ginawa nila sa Jaylee City at haharangan siya palabas. Pagkatapos, magsasagawa sila ng malawakang paghahanap sa lungsod hanggang sa matagpuan nila siya. Bagamat tiwala si Arvin na makakatakas siya at hindi mahuli ng mga taong iyon, mas delikado talaga ito. Ang kaunting kapabayaan ay maglalantad sa kanya. Gayunpaman, hindi pinili ng kaaway na selyuhan ang lungsod ngunit piniling umatras. Natarante ito kay Alvin. Sumuko na ba sila? Pakiramdam ni Alvin ay imposible. Sa paghusga sa tindi ng paghahanap ng mga taong iyon, nagkaroon sila ng momentum na hindi sumuko hanggang sa matagpuan sila. Dati, abnormal na mabangis din ang paghahanap nila, hindi nagpapalam ng anumang detalye. Lalo na kahapon, halos baliktarin nila ang buong lungsod. Kung hindi naging maingat si Alvin, baka nahuli na siya. Ganun pa man, ilang beses na rin siyang halos ma-expose. Naniniwala si Alvin na mahuhuli siya sa huli kung ilantad niya ang kanyang kinaroroonan sa ilalim ng mga pangyayari. Nag-aalala pa rin si Alvin na kung magpapatuloy sa paghahanap ang kalaban na kasing lakas ng kahapon, hindi siya makakapagtago ng matagal kahit gaano pa siya kaingat. Ilang sandali lang ay natagpuan na siya. Hindi niya inaasahan na biglang atras ang kalaban ngayon. At saka, hindi naman sila nagkukunwaring retreat. Umatras silang lahat. Tuloy-tuloy silang umalis sa lungsod at nagtungo sa malayo.
Siguradong sigurado si Alvin na ang lahat ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation sa paligid ng kanyang pinagtatagwan ay umatras. Ngayon, pansamantala siyang ligtas. Gayunpaman, si Alvin, na laging maingat, ay hindi nang ahas na magyabang. Sa halip, pinili niyang maglaan ng oras. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng mga tao mula sa Blazing Wind Nation. Hindi siya naniniwala na ganoon kadaling sumuko ang mga ito. Gayunpaman, lumipas ang isang araw, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Higit pa rito, mas natitiyak niya na ang mga taong naghahanap sa lungsod ay umalis na. Umalis ba talaga sila? Hindi kaya sumuko na talaga sila? Bagamat hindi pa rin naniniwala si Alvin, nasa harapan na niya ang katotohanan. Wala siyang choice kundi maniwala. Marahil, may ilang mga panloob na problema sa loob ng Blazing Wind Nation, naisip ni Alvin. Ito ay malamang. Nang nandito na si Ariki at ang iba pa, lahat ay sumang-ayon na ang taong nag-utos ng blockade sa Jelly City ay tiyak na makakasakit sa ilang tao. At least, siguradong masasaktan niya ang mga taong iyon sa Jelly City. At ngayon, marahil ang ilan sa mga nakaraang salungatan ay sumabog, kaya't wala silang lakas upang makuha siya. Habang iniisip ito ni Alvin, mas naramdaman niyang posible ito. Ganyan dapat, sabi ni Alvin sa sarili. Dahil umatras na ang kabilang partido, dapat magmadali si Alvin sa Imperial Capital ng Blazing Wind Nation para makipagkita kay Ariki at sa iba pa. Gayunpaman, kahit na umatras ang kabilang partido, maingat pa rin si Alvin. Pagbaba niya ay ilang beses niyang pinagmasdan ang paligid. Umalis lang siya nang sigurado siyang walang panganib. Kung gusto niyang makarating sa Imperial Capital ng Blazing Wind Nation, halatang imposibleng maglakad lang. Malinaw na hindi kayang sumakay ng sasakyang panghimpapawid o mas sinaunang eroplano si Alvin. Kung gagawin niya, tiyak na malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, makanakaw na lang ulit ng sasakyan si Alvin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magnakaw ng kotse sa Flower Sea City. Hindi niya nakalimutan ang karanasan sa pagiging matatagpuan matapos magnakaw ng kotse. Sa makatuwid, maaari lamang niyang piliin na sumakay muna ng bus patungo sa isang kalapit na lungsod. Pagkatapos, magsisimula siya sa ibang lungsod. Sa ganoong paraan, walang maghahinala na may kinalaman siya sa bagay na ito. Sa panahong ito, ang mga bus ay malapit ng maalis. Ang mga mahihirap lamang ang pipiliin na sumakay sa ganitong magulo at nakakapagod na paraan ng transportasyon. Gayunpaman, hindi ito tinanggihan ni Alvin. Sa katunayan, nag-enjoy pa nga siya at nakaramdam ng nostalgic. Bago siya sumabak sa hukbo, hindi siya nagkaroon ng magandang buhay. Nakipag-ugnayan siya sa ganitong uri ng transportasyon na hindi pinapahalagahan ng mayayaman. Kaya naman, good mood si Alvin nang makaupo na naman siya sa ganitong klaseng bus. Sa oras na ito, isang binata sa tabi ni Alvin ang nagkusa na kausapin siya, "Hoy, bro, pahiramin mo ako ng ilaw." Hindi naman tumanggi si Alvin. Kinuha niya ang lighter niya at iniabot sa kabilang party. Pagkatapos magsindi ng apoy ng taong iyon, inabot niya ang lighter kay Alvin at casual na sinabi, "Bro, hindi ka naman mukhang taga Flower Sea City. Are you here to play?" Bahagyang sumikip ang puso ni Alvin, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, "Oo, nandito ako para maglakbay." Ang taong iyon ay tila casual na nakikipag-chat at nagpatuloy, "Ang Flower Sea City ay talagang isang magandang lugar. Maraming tao ang pumupunta dito upang maglakbay taon-taon." Speaking of this, bahagya siyang lumingon kay Alvin and said with a faint smile on his face, "This is also a very suitable place to be buried." Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita, bago tuluyang mawala ang ngiti sa kanyang mukha, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nakita niya ang isang punyal na lumitaw sa kanyang dibdib. Mahigpit na hinawakan ni Alvin ang punyal gamit ang isang kamay at niyakap ng mahigpit ang isa sa kabila, hindi hinayaang makatakas ang isa. Sa mga mata ng mga tagalabas, parang nakasandal silang dalawa at may pinag-uusap ang pribado. "Ikaw, paano mo nalaman?" Maputlang sabi ng binata. "Unang-una, may mga kalyo ka sa mga kamay mo na lalabas lang kapag matagal kang pumutok. Isa pa, nag-research ako sa sigarilyong hinihit mo noon. Tanging mga kasundaluhan lang ang pwedeng manigarilyo. Sa wakas, mamamatay tao ang aura niya. Napakakapal ng ganitong uri ng mamamatay tao na aura.
Naaamoy ko ito mula 10 metro ang layo, mahinahong sabi ni Alvin. Good, hindi ko inaasahan na minamaliit ka naming lahat. Naramdaman ng taong iyon na nadulas ang puwersa ng kanyang buhay. Hindi lamang siya natakot, ngunit ngumiti din siya ng kakaiba. Kabanata 2876. Niyakap ng mahigpit ni Alvin ang binata hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binitawan ang binata at hinayaan itong sumandal sa katawan habang nakapikit. Sa labas, mukhang tulog ang binata. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alvin. Napatingin siya sa binata na may natitira na takot. Ngayon lang, kung hindi lang siya naging maingat, baka siya na ang nakahiga dito, hindi humihinga. Noong una, medyo gamaan ang pakiramdam ni Alvin pagkasakay ng bus. Sa mga araw na ito, hinahanap siya ng mga tao mula sa Blazing Wind Nation. Para hindi siya mahuli, nagtago siya kung saan-saan. Bagamat nagawa niyang iwasan ang kanilang pagtugis sa huli, ang kanyang mga nerbiyos ay palaging tensyon. Ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang kaba at pagod at the same time. Pero ngayon, umalis na ang mga taong naghahanap sa kanya, at siya na rin mismo ang sumakay sa bus. Ito ay isang paraan ng transportasyon na hindi man lang isaalang-alang ng mayayaman. Sa pagtingin sa pamilyar na kapaligiran ng kahirapan sa paligid niya, napahinga niya ang kanyang mga ugat. Gayunpaman, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay iba ang binata sa tabi niya. Hindi man masyadong iba ang itsura ng binata sa iba at parang ordinaryong sibilyan, ibang aura ang naramdaman ni Alvin sa kanya. Masyadong matalim ang aura na iyon at may mga bakas pa ng dugo. Siguradong hindi ito isang aura na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Sa pagkakataong ito ay pinapansin na ni Alvin ang binata. Nang makipag-usap sa kanya ang binata at humingi ng ilaw, sa wakas ay nakumpirma niya na ang binata ay hindi isang ordinaryong tao ngunit isang taong dumating upang hulihin siya. Sa sandaling ito, hindi siya nagdalawang isip at agad na piniling umatake. Bago pa siya atakihin ng binata ay nagkusa na siya at pinatay ang binata. Sa pagtingin sa punyal sa mga bisig ng binata, alam ni Alvin na tama ang kanyang hatol. Hindi siya pumatay ng maling tao. Talagang hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Siyempre, kahit na maling tao ang napatay niya, hindi masyadong makonsensya si Alvin. Bagamat kanina pa niya kinokontrol ang sarili at ayaw niyang patayin ang inosente, hindi siya makokonsensya kung maling tao talaga ang pinatay niya. Kung tutuusin, siya ay nasa isang kaaway na bansa at nasa isang mapanganib na lugar. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan at matiyak na natapos niya ang huling misyon. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi sila ganoon kahalaga. Mukhang hindi sumuko ang mga taga Blazing Wind Nation sa paghahanap sa akin. Binago lang nila ang paraan at binago ang grupo ng mga tao. Napaisip si Alvin sa sarili. Kaka-relax pa lang niya pero bigla siyang kinabahan. Malinaw, ang bagong batch ng mga tao na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang batch. Sa loob lang ng maikling panahon, nalock na talaga siya ng mga ito. Bukod dito, direktang inatake nila siya. Kung hindi siya naging mapagmatsyag sa pagkakataong ito, baka napatay na siya ngayon. Gayunpaman, kahit na nagawa niyang makatakas sa pagkakataong ito, hindi ito nangangahulugan na ligtas na siya. Sa kabaligtaran, pinatunayan nito na siya ay nalantad. Dumating ang kalaban na kumakatok sa kanyang pintuan. Ngayong namatay na ang isa sa kanila, naniniwala siyang malapit ng matanggap ng mga taong iyon ang balita. Sa oras na iyon, siguradong may mga humahabol sa kanya. Sa pag-iisip nito, napatingin si Alvin sa mga tao sa karwahe. Nilibot ng kanyang mga mata ang lahat para tingnan kung may kainahinala. Matapos maghanap sa paligid, walang nakitang kainahinala si Alvin. Nakahinga siya ng maluwag at saka nag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Obviously, nakalabas na siya ngayon. Maaaring hindi alam ng mga kalaban na siya ay hiwalay sa iba at kinumpirma lamang ang kanyang kinaroroonan. Baka gusto nilang hulihin siya ng buhay at pagkatapos ay pahirapan para malaman ang kinaroroonan ng iba. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga taong ipinadala nila ay mabibigo. At dahil nabigo ang taong ito, tiyak na malalaman ng iba. Matapos malaman, tiyak na magpapatuloy sila sa paghabol sa kanya.
Sa paghusga sa kung paano natukoy ng mga taong iyon ang kanyang lokasyon sa napakaikling panahon, halatang hindi sila ordinaryong tao. Tinatayang malapit na nilang matukoy ang kanyang lokasyon. Ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin ngayon ay ang paghahanap kaagad ng sasakyan at magtungo sa Imperial Capital ng Firewind Nation. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, tiyak na ilalantad nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, at malamang na ang iba pa sa koponan ay malantad din. Kung iyon ang kaso, malamang na matuklasan sila ng kabilang partido at mapapalibutan. Malaki ang posibilidad na mabaygo ang misyon. Halatang ayaw makita ni Alvin ang eksenang ito. Sa makatuwid, hindi siya makapunta sa Imperial Capital ng Blazing Wind Nation sa ngayon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala ang mga taong nasa likod niya. O, kaya niyang patayin silang lahat. Gayunpaman, kahit na anong paraan ito, magiging napakahirap. Ang bagong batch ng mga tao na ito ay malinaw na hindi karaniwan, at siya ay isang tao lamang ngayon. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila o kalugan sila. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian si Alvin ngayon. Kung hindi niya aalisin ang mga taong ito, hindi siya makakapunta sa Imperial Capital ng Blazing Wind Nation at makipagkita sa iba pa sa team. Pagkatapos ng lahat, ang problemang ito ay kailangang malutas. Dahil wala kang choice. Hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Nagdesisyon si Alvin. Obviously, mas malakas ang mga taong ito kaysa sa mga humahabol sa kanya noon. Gayunpaman, hindi maaaring masyadong marami sa kanila. Sila ay mas katulad ng isang espesyal na puwersa ng Blazing Wind Nation. Bagamat napakadelikado, naramdaman ni Arvin na may pagkakataon pa siya. Sa kampo ng militar, natutunan niya ang iba't ibang mga kasanayan mula kay Bernard sa mahabang panahon. Hindi lahat sila ay para sa pagtatago. Panahon na upang subukan ang kanyang tunay na lakas. Inabot ni Alvin ang mga braso ng katabi niya at inilabas ang punyal at baril sa kanya. Pagkatapos, pumikit siya at nagpahinga. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang paglalakbay, kaya hindi siya maaaring maging pabaya. Kailangan niyang tiyakin na mayroon siyang sapat na lakas. Bumilis ang bus sa kalsada at dahan-daang umalis sa Flowersea City. Ito ay patungo sa kalapit na lungsod ng Flowersea City, na siyang destinasyon din nito, ang Tianwei City. Isa rin itong malaking lungsod. Ito ay maihahambing sa Jiley City, ngunit ito ay mas malaki at mas maunlad kaysa sa Flowersea City. Wala pa bang balita kay Soest? Sa isang apartment sa Huahai City, nakatayo o nakaupo doon ang ilang magigiting na mukhang binata. Ang iba ay nagpapahinga na nakapikit, ang iba ay naglalaro ng mga punyal, at ang iba ay nagpupunas ng kanilang mga pistola. Malamig at solemn na ang mga ekspresyon nila. Ang nagtanong ay isang binatang may galos sa mukha. Dahil sa peklat na ito, medyo nakakatakot ang mukha niya. Ang mga taong mahiyain ay magkakaroon pa ng mga bangungot sa gabi kapag nakita nila ito. Siya ang pinuno ng pangkat na ito, si Gale. Kabanata 2877. Hindi pa, sabi ng isa pang binata, Captain, huwag kang mag-alala tungkol dito. Bagamat kadalasan ay medyo hindi mapagkakatiwalaan si Soest, ang pakikitungo sa isang sundalo mula sa Fengji Country ay tiyak na hindi isang problema. Sa tingin ko ay napukaw muli ang malikot na puso ng bata. Hindi siya agad kumilos at nakikipaglaro lang sa kabilang partido. Bagamat hindi masyadong matanda si Soest at halos kasing edad lang ni Alvin, kinilala ng lahat ang kanyang lakas. Sa makatuwid, hindi lang ang taong nagsalita, kundi pati na rin ang iba. Hindi sila naniniwala na ang mga elite ng kanilang Bloodthirster unit ay hindi makakaharap sa isang tao mula sa Fengji Country. Ito ay isang imposibleng bagay. Ang mga tao sa silid na ito ay ang mga miyembro ng Bloodthirster troop na ipinadala ni Angus para isagawa ang misyong ito. Bagamat si Angus ang kanilang direktang superior, hindi niya kayang pakilusan ang napakaraming tao mula sa Bloodthirster troop para isagawa ang misyon na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Bloodthirster troop ay kabilang sa buong Fengji Country at hindi niya personal na puwersa. Sa makatuwid, may mga paghihigpit kapag maaari niyang pakilusan ang mga ito. Gayunpaman, si Angus man o ang mga taong mula sa Bloodthirster troop ang ipinadala. Inisip nilang lahat na sapat na sila para harapin ang isang grupo na wala pang 10 ordinaryong sundalo mula sa Fengji Country. Ang dahilan kung bakit tinawag na mga elite ang mga sundalo ng Bloodthirster troop ay hindi lamang dahil sa kanilang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban,
kundi dahil din sa kanilang malakas na komprehensibong kakayahan. Kasama sa komprehensibong kakayahang ito ang lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang sumubaybay. Kaya naman, hindi nagtagal pagkarating nila sa Flower Sea City, nalaman nila kung saan nagtatago si Arvin. Gayunpaman, hindi agad sila kumibo at piniling maghintay dahil nalaman lang nila kung saan nagtatago si Arvin. Ayon sa kanilang impormasyon, mayroong higit sa isang sundalo mula sa Fengji Country. Kaya naman, hinihintay nilang makipagkita si Arvin sa iba para mahuli nilang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang orihinal na naisip nila na ang iba pang mga tao ay dapat na nasa Flower Sea City din. Kung gustong makipagkita ni Alvin, siguradong nasa Flower Sea City siya. Sa huli, umalis talaga si Alvin sa lungsod at sumakay ng bus papunta sa ibang lungsod. Dahil dito, medyo hindi sila mapakali. Ang kanilang misyon ay makuha ang lahat mula sa Fengli Nation. Wala ni isa sa kanila ang makatakas. Kaya naman, natural na hindi nila mapapaalis si Alvin. Dahil din dito nagpadala sila ng mga miyembro ng team para hulihin si Elvin. Una, hindi nila maaaring hayaang makatakas si Elvin. Pangalawa, handa rin silang tanungin si Elvin tungkol sa kinaroroonan ng iba. Dahil hindi nagkusa si Elvin na makipagkita sa iba, maaari lamang silang gumamit ng ibang paraan upang makuha ang kinaroroonan ng iba. Gayunpaman, si Soest, na siyang namamahala sa paghuli kay Arvin, ay hindi pa bumabalik. Dahil dito, bahagyang nag-alala ang kapitan ng pangkat na si Gale. Gayunpaman, ang mga salita ng mga miyembro ng koponan ay nagpawi ng pag-aalala sa puso ni Gale. Oo, sila ay ang bloodthirsty troop, ang mga elite ng mga elite. Paanong hindi sila makitungo sa isang maliit na sundalo mula sa Fengji Country? Iyon ay ganap na imposible, lalo na kapag ang nagsagawa ng misyon ay si Soest, na may pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Iyon ay mas imposible. Kaya naman, gumaan ang loob ni Gale at matiyagang naghintay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, wala pa ring balita. Hindi na makaupo si Gale. Gilman, go and contact the company who owns that bus. Check that bus. Walang bakas ng away, sabi ni Gale sa isa sa mga miyembro ng team. Okay. Ang miyembro ng koponan na nagngangalang Gilman ay orihinal na naisip na si Soest ay hindi nasa anumang panganib kapag isinasagawa ang misyong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, walang balita. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Kaya naman, sa pagkakataong ito, hindi na siya tumutol at sinunod ang utos ni Gale. Hindi nagtagal, nalaman ni Gilman ang balita, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo kakaiba. Anong mali? Tanong ni Gale. May balita. Pagkarating ng bus sa istasyon, may nakita silang patay sa bus, sabi ni Gilman. Ang sundalo ba na yun mula sa Fengji Country? Ano ang nangyari kay Soest? Hindi ba't hiniling natin sa kanya na hulihin siya ng buhay? Bakit niya siya pinatay? Tanong ng isa sa mga miyembro ng team. Gusto nilang hulihin ang iba pang mga sundalo mula sa Fengji Country, kaya kailangan nila ang impormasyon ni Arvin. Kaya naman, gusto nilang hulihin siya ng buhay. Noon lamang nila makukuha ang impormasyong kailangan nila. Hindi. Nagdilim ang ekspresyon ni Gale. Kung ang namatay ay ang taga Fengji Country, dapat ay nakipag-ugnayan na sa amin si Soest ngayon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pa rin namin siya makontak. Captain, ibig mong sabihin na ang namatay ay si Soest. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin kay Gale ang ibang miyembro ng team. Pagkatapos, tumingin sila kay Gilman, gustong malaman kung tama ang kanilang kapitan. Hindi ko nakita ang bangkay, kaya hindi ko makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pangit ang ekspresyon ni Gilman. Gayunpaman, ayon sa paglalarawan sa istasyon, ang patay na tao ay malamang na si Soest. Natahimik ang buong kwarto. Lahat ay ayaw paniwalaan ito, ngunit alam nila na ito ay malamang na totoo. Bagamat hindi nila alam kung paano ito ginawa ng sundalo mula sa Fengji Country, dahil sa napakatagal na panahon na hindi nakipag-ugnayan sa kanila si Soest, malamang na ang namatay ay si Soest. Let's set off for Tianwei City immediately. Kahit sino ang namatay, dapat nasa Tianwei City sila ngayon, sabi ni Gale. Kahit na sino ang namatay, ang ibang tao ay maaaring nasa Tianwei City din ngayon.
Bukod dito, kailangan din nilang pumunta sa Tianwei City upang kumpirmahin kung sino ang namatay. Hindi na nagtagal ang lahat at agad na umalis papuntang Tianwei City. Sa tulong ng sasakyang panghimpapawid, mabilis silang nakarating sa Tianwei City. Pagkatapos, sa wakas ay nakita na nila ang totoong mukha ng bangkay. Si Soest talaga. On the way here, lahat ay nagpapantasya pa, pero ngayon, napatunayan ng mga katotohanan na isa nga itong pantasya. Si Soest ay patay na. Namatay siya sa kamay ng sundalo mula sa Fengji country. Talagang hindi ko siya papakawalan. Sabi ni Gale ng nakakamatay na tingin. Nasa iisang team sila at nagkaroon ng magandang relasyon. Ngayon, si Soest ay talagang namatay sa kamay ng sundalo mula sa Fengji country. Dahil dito, gusto ni Gale na paghiwalayin agad si Arvin. Malungkot din ang ibang miyembro ng team. Sila ay sumumpa sa kanilang mga puso na dapat nilang ipaghiganti si Soest. Malinaw, ang sundalo mula sa Fengji country ay malamang na nasa Tianwei City pa rin. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay hanapin siya. Kabanata 2878. Nasa Heavenly Way City nga si Arvin ngayon. Alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanang matagal na niyang napatay ang sundalo mula sa Fiery Wind Nation. Tiyak na maaabutan siya ng kalaban. Kung nagnakaw siya ng kotse at umalis ngayon, napakadali para sa kalaban na mahanap siya. Hindi man siya nagnakaw ng sasakyan, tinansya ni Arvin na hindi siya makakapagtago ng matagal sa kakayahan ng kalaban sa pagsubaybay. Kaya naman nagpasya si Arvin na huwag nang umalis. Sa halip, nakahanap siya ng isang lugar upang manirahan sa Heavenly Way City pansamantala. Handa siyang gamitin ang Heavenly Way City bilang kanyang larangan ng digmaan at makipagkumpetensya sa mga sundalong humahabol sa kanya dito. Mamamatay siya dito o tuluyang lipulin sila. Pagkatapos, makikipagkita siya sa iba pang koponan ng walang anumang pag-aalinlangan. Si Arvin ay natural na hindi lalaban sa isang laban na hindi siya tiwala. Bago pa mahuli ang mga iyon ay naghahanda na rin si Arvin. Nais niyang matiyak ang kanyang kaligtasan at matiyak ang kanyang kaligtasan hanggat maaari. Kung tutuusin, walang sino man sa mundong ito ang gustong mamatay. Hindi mahina ang kakayahan ni Gale at ng iba pa sa pagsubaybay. Wala pang isang araw, nakalok na sila sa kinaroroonan ni Arvin. Captain, gawin natin, sabi ng isa sa mga miyembro ng team kay Gale. Kapitan, gusto naming ipaghiganti si Soest, sabi ni Gilman. Ang iba pang mga miyembro ng pangkat ay napuno din ng matuwid na galit. Sila ay mga miyembro ng Bloodthirster Troop, ang pinakamakapangyarihang espesyal na tropa sa Fiery Wind Nation. Lahat sila ay mga elite na pinili mula sa iba't ibang tropa. Ngayon, isa sa kanila ang pinatay ng isang sundalo mula sa Fengji Nation. Paano nila ito, na noon pa man ay mapagmataas, ay tatanggapin ito? I can understand your feelings. I also want to cut him into 1,000 pieces right now. However, we can't kill him. Sabi ni Gale. At least, hindi natin siya mapapatay. Galit na galit din si Gale sa pagpatay ni Arvin sa kanyang team member. Kung tutuusin, mas nagalit pa siya kaysa sa ibang miyembro ng team dahil siya ang kapitan ng maliit na team na ito. Ngayon, isa sa mga miyembro ng kanyang koponan ang talagang namatay sa kamay ng isang hindi kilalang sundalo mula sa Fengji Nation dahil sa isang simpleng misyon. Paano niya ito matatanggap? Gayunpaman, tiyak na dahil siya ang kapitan kaya kailangan niyang isaalang-alang ang malaking larawan at laging alalahanin ang kanyang misyon sa pagkakataong ito. Ang kanilang target ay lahat ng mula sa Fengji Nation, hindi lang isa. Sa makatuwid, hindi nila mapatay ang sundalong Wind Fan na pumatay kay Soest. At least, hindi nila siya kayang patayin ngayon. Kailangan nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang mga sundalo ng Wind Fan mula sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Gale, naintindihan din ng ibang miyembro ng team. Gayunpaman, ang pag-unawa ay isang bagay, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay ng 2 araw pa. Bumantong hininga si Gilman at sinabing, kapag nakuha na natin ang impormasyong gusto natin, ipapahiling ko sa kanya na patay na siya. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ay may katulad na iniisip. Naisip pa nila kung paano pahirapan si Arvin sa proseso ng interogasyon. Sa kanilang palagay, dahil natukoy na nila ang kinaroroonan ni Arvin,
hindi ito magiging mahirap na hulihin siya. Tungkol naman sa naunang kabiguan, ito ay dahil sa kapabayaan ni Soest. Marahil ang miyembro ng koponan ng Funny Nation ay gumamit ng ilang kasuklam-suklam na paraan. And this time, sineryoso talaga nila. Ang sundalong yun mula sa Fengji country ay walang posibilidad na makatakas. Siya ay patay na karne. Naghahanda na si Gale at ang iba pa na pumunta sa pinagtatagwan ni Arvin. Gayunpaman, bago sila makarating sa pinagtatagwan ni Arvin, nakita nila ang figure nito sa convenience store sa labas. Talagang naglakas loob ang batang ito na lumabas at bumili ng mga bagay-bagay. Talagang hindi niya tayo inilalagay sa kanyang mga mata, galit na sabi ni Gilman. Sa kanilang opinyon, dapat na malaman ni Arvin na nalantad ang kanyang kinaroroonan matapos patayin ang miyembro ng kanilang koponan. Sa oras na ito, dapat siyang matakot at makahanap ng isang lugar upang itago. Paano siya magiging maingat at lumabas para mamili ng may ganoong kalayawan? Akala niya ba nandito siya para magbakasyon? Nang makita ni Gale at ng iba ang gawin ni Arvin ay agad silang nagalit. Captain, dapat ba tayong umakyat at gumawa ng isang hakbang? Tanong ng isang team member. Sa pagkakataong ito, lumabas na si Arvin sa convenience store na may dalang tambak na pagkain at inumin. Naglalakad siya habang kumakain. Medyo casual ang itsura niya, parang hindi niya namalayan na nasa panganib na siya. Isang tao lang siya. Pumunta kayong dalawa at supilan siya. Itinuro ni Gale ang dalawang miyembro ng koponan at sinabi, dahil nasa publiko si Arvin sa mga oras na ito at walang bantay, hindi na kailangang gumamit ng napakaraming tao para umakyat at hulihin siya. Kung masyadong maraming tao ang dumaan, ito ay pumukaw sa pagbabantay ni Arvin at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Tumango ang dalawang miyembro ng team na pinangalanan ni Gale at pumunta kay Arvin. Sa katunayan, sa kanilang opinyon, hanggat isang tao ang lumagpas, sapat na upang makuha ang isang ordinaryong sundalo mula sa Fengji country. Hindi na kailangan pang magsama silang dalawa. Gayunpaman, dahil inayos na ito ng kapitan sa ganitong paraan, natural na hindi nila ito pabulaanan. Mabagal pa ring naglalakad si Arvin, kumadyot sa isang pirasong tinapay sa kamay. Wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Hoy, kaibigan, sumama ka sa amin. Lumapit ang dalawang miyembro ng Bloodthirster Troop at pinalibutan si Arvin sa magkabilang gilid. Sino ka? Hindi kita kilala. Ayokong sumama sa'yo, sabi ni Arvin na may halong takot. Natatakot ako na hindi ito sa iyo, sabi ng isa sa mga miyembro ng team. Tapos, gustong hawakan ng dalawa si Arvin at pilit na ilayo dito. Sa pagkakataong ito'y baka sa mukha ni Arvin ang ngiti. Kakaiba ang ngiting iyon sa paningin ng dalawang miyembro ng team. Pagkatapos, nakita nilang may nakatagong maliit na pistola sa tinapay sa kamay ni Arvin. Ang pistol na ito ay hindi kalakihan, marahil ay hindi kasing laki ng palad. Malinaw, ito ay espesyal na ginawa. Gayunpaman, sa pagtingin sa malamig na liwanag sa ibabaw ng pistola, alam nilang dalawa na ang pistola na ito ay hindi laruan, kundi isang tunay na baril. Hindi maganda, biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawang miyembro ng Bloodthirster Troop. Gusto ng isa na agawin ang pistol ni Arvin, habang ang isa naman ay gustong maglabas ng sariling pistol. Huli na, mahinang sabi ni Alvin. Pagkatapos, sa loob ng isang segundo, nagpaputok siya ng dalawang magkasunod na putok, na nagpatambo sa dalawang lalaki sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga mukha ng dalawang lalaki ay puno ng hindi pagpayag. Hindi nila akalain na mahuhulog pa rin sila sa pakulo ng kabilang partido kahit na akala nila ay maingat na sila. Halatang nandito ang kabilang partido para akitin sila, at sila ay naloko. Paano nila naisip na madali siyang ibuli? Kabanata 2879. Matapos patayin ang dalawang miyembro ng Bloodthirster Troop, sinulyapan ni Alvin si Gale at ang iba pa na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Gusto mo akong patayin? Halika na. Sa oras na ito, napagtanto ni Gale at ng iba pa na hindi maganda ang sitwasyon. Biglang tumunog ang dalawang putok ng baril. Kaagad pagkatapos, nakita nilang bumagsak ang dalawa nilang miyembro, kasunod ang mapanuksong ekspresyon ni Alvin. Obviously, matagal na silang natuklasan ni Alvin. Siya ay sadyang gumawa ng isang aksyon, sinusubukang iset up ang mga ito at sa halip ay patayin sila.
At halatang nagtagumpay ang plano ni Alvin. Dahil sa kanilang kapabayaan, nawalan sila ng dalawa pang miyembro. Papatayin ko siya. Namula agad ang mata ni Gale. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang mabangis, tulad ng isang mabangis na hayop na malapit ng lamunin ang mga tao. Tinitigan niya si Alvin, na sana ay lagot siya ngayon. Bang! Sa tabi ni Gale, nagpaputok na ang isang miyembro sa galit. Gayunpaman, halatang pinaghandaan si Alvin. Matapos magalit ang mga taong ito, agad siyang tumakbo pasulong. Habang nagpapaputok sila, lumiko na siya sa kanto at nawala sa isang iglap. Chase! Napakagat ng ngipin si Gale at sumigaw ng malakas. Tapos, hinabol siya ng lahat. Pinuntahan muna nila ang dalawang nahulog na miyembro ng koponan upang suriin ang kanilang kalagayan. Gayunpaman, sila ay nakatakdang mab-aigo. Dahil plano ni Alvin na patayin sila, hindi na siya nagpigil. Sa ganoong kalayuan, handa na si Alvin. Natural, hindi siya papalampasan. Tumama sa puso ng dalawang lalaki ang dalawang putok. Sa oras na ito, patay na ang dalawang lalaki. Napuno na ng dugo ang lupa. The two of you stay and deal with them. The rest of you, follow me. Galit na sabi ni Gale. Pagkatapos, ang iba pang mga tao, na puno ng galit, ay humabol kay Alvin sa direksyon na kanyang tinakasan. Si Alvin na nasa unahan ay baka hindi pamilyar sa daan. Hindi naman siya masyadong nakatakbo. Hindi nagtagal ay nakita ni Gale at ng iba ang kanyang figure. Kaluskos. Agad na pinaputukan ni Gale at ng iba pa si Alvin. Sa oras na ito, kahit si Gale ay hindi na nag-iisip na hulihin ng buhay si Alvin. Masyado silang galit sa mga oras na ito. Napuno ng galit ang kanilang mga puso. Gusto lang nilang patayin si Alvin at ipaghiganti ang mga miyembro ng team nila. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril. Parang daga si Alvin. Napayakap siya sa ulo at awkward na umiwas. Sa kanyang pag-iwas, tumakbo siya pasulong, hindi nang ahas na huminto at mag-counter-attack man lang. Nagpaputok si Gale at ang iba habang humahabol, pinipilit si Alvin hanggang sa hindi na ito makahinga. Hindi nagtagal ay nakarating ang lahat sa isang maliit na eskinita. Alam ni Gale at ng iba pa na nakatukoy na ng tirahan ni Alvin na hindi kalayuan ang lugar na ito sa tirahan ni Alvin. Tila gustong magtago ni Alvin sa kanyang pansamantalang tirahan. Gayunpaman, wala itong silbi kahit doon. Siya nagtago, si Alvin pa lang ang nandoon, ngayong naabutan na nila, hindi na nila bibigyan ng pagkakataon si Alvin na makatakas. Gayunpaman, si Gale, na humahabol, ay may ilang pagdududa sa kanyang puso, hindi niya maintindihan kung bakit tumakbo si Alvin sa kanyang pansamantalang tirahan. Kung nandoon ang mga kasama ni Elvan, mauunawaan ito dahil gusto ni Elvan na humingi ng tulong. Gayunpaman, ayon sa kanilang investigasyon, si Elvan lang ang nandoon. Kung ganoon, kahit na matagumpay na nagtago doon si Elvan, wala itong silbi. Sa halip, ito ay magiging disadvantageous para sa kanya. Si Alvin ay maaaring tumakbo at magtago kung saan-saan sa labas. Maaari pa niyang gamitin ang karamihan para makatakas sa kanilang pagtugis. Gayunpaman, kapag nakapasok na siya sa pansamantalang tirahan, wala nang puwang para makatakas si Alvin. Pagkatapos, siya ay magiging isang pagong sa isang garapon. Siguradong mahuhuli nila siya. Nasira kaya ang utak ni Alvin sa isang sandali ng desperasyon. Hindi ba niya naisip ito? Si Gale ay may pagdududa sa kanyang puso, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na hindi nagbigay sa kanya ng oras upang isaalang-alang ito. Ipagpatuloy lang niya ang paghabol kay Alvin, gusto siyang hulihin o patayin. Sigurado nga, ang ruta ng pagtakas ni Alvin ay patungo sa kanyang tirahan. Sa oras na ito, halatang hindi susuko si Gale at ang iba pa sa paghabol. Kaya naman, kahit na may pagdududa sa kanyang puso, hindi siya maaaring tumigil sa oras na ito. Mag-iingat ka mamaya, paalala lang ni Gale sa kanila. Tapos, sabay silang humabol. Nasa ikalawang palapag ng isang apartment ang tirahan ni Alvin. Pagkapasok ni Alvin ay mabilis niyang binuksan ang bintana at tumalon pababa mula rito. Hinabol siya ni Gale at ng iba pa. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa silid, naramdaman ng isa sa mga miyembro ng koponan na tila nahawakan niya ang isang tali sa pinto. Siya, na alisto sa panganib, ay agad na natanto ang panganib. Hindi maganda, may bomba. Sigaw ng team member. Si Gale at ang iba ay likas na umiwas,
ngunit mayroon pa ring ilang miyembro ng koponan na hindi nakaiwas sa oras. Boom! Isang marahas na pagsabog ang narinig. Si Alvin na ketitalon pa lang pababa ng hagdanan ay kitang-kitang damang-dama ng init. Sa pagkakataong ito, si Gale na nasa kwarto ay galit na malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Bagamat umiwas siya sa oras, nasugatan pa rin siya. Gayunpaman, siya ay itinuturing na maswerte. Sa ilang tao na sumunod sa kanya, isa pa lang ang nabubuhay. Nasugatan din ang taong iyon. Naputol ang buo niyang paa. Yung iba naman, napatay sa pagsabog kanina lang. Ngayon lang naintindihan ni Gale kung bakit talagang lokohan, tumakbo si Alvin sa kanyang tirahan. Napagplanuhan na pala niya ang lahat ng ito ng maaga. Naakit niya si Gale at ang iba pa rito, at pagkatapos ay ginamit niya ang mga bombang na set-up ng maaga para salakayin sila. Ang pinaka-napupuot na bagay ay na kahit na natanto na niya na may mali, hindi niya matukoy ang tiyak na panganib sa oras. Sa huli, nahulog pa rin siya sa bitag ng kalaban. Sa pagkakataong ito, nagbayad sila ng napakalaking halaga para mahulog sa bitag ng kaaway. Sa oras na ito, hindi na nang ahas si Gale na maliitin ang sundalo mula sa Fey Country. Ang kabilang partido ay halatang hindi isang ordinaryong sundalo. Talagang eksperto siya. Maging ito ay ang kanyang kakayahan o ang diskarte na kanyang ipinakita, ito ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong sundalo. Kapag ang kabilang partido ay nahaharap sa panganib, siya ay masyadong kalmado. Hindi lang siya nataranta at naisip ang tumakas, naisipan pa niyang patayin ang mga ito. Higit sa lahat, nagtagumpay siya. Mula sa simula ng pagtugis hanggang ngayon, wala silang kahit isang buhok sa ulo ng kabilang partido. Sa kabilang banda, nakaranas na sila ng mabigat na pagkalugi at nagbayad ng malaking halaga. Ang resultang ito ay nagparamdam kay Gale na ang lahat ay hindi totoo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng kanyang ilong. Napuno pa rin ang tenga niya sa hiyawan ng mga kasama niya. Hindi nang ahas si Gale na ipagpatuloy ang pagtugis. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay ng kabilang partido sa kanya. Kailangan niyang kumalma muna. Kabanata 2880. Nang marinig ang pagsabog sa itaas at nakitang walang humahabol sa kanya, alam ni Arvin na matagumpay ang kanyang plano. Dati, nang sigurado si Arvin na hinahabol at tinatamaan pa siya ng kalaban, napagdesisyonan na niyang huwag munang makipagkita sa kanyang mga kasamahan. Sa halip, mag-iisip siya ng paraan para mawala ang mga humahabol sa kanya. Noong mga panahong iyon, nag-iisip na siya ng paraan para masolusyonan ang problemang ito. Pagkatapos noon, hindi na siya umupo pa at naghihintay ng kamatayan. Sa halip, pinili niyang magkusa sa pag-atake. Sinamantala niya ang kapabayaan ng kalaban at pinatay ang dalawa sa kanila. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkawala ng katwiran ng kaaway dahil sa galit upang maakit sila sa bitag na itinakda niya ng maaga. At ngayon, umuunlad ang lahat gaya ng inaasahan niya. Talagang natalo ang mga humahabol sa kanya. Gayunpaman, hindi binitawan ni Arvin ang kanyang pagbabantay. Hindi pa dapat tuluyang patay ang kalaban. At saka, kahit patay na silang lahat, maaaring magpadala ang Blazing Wind Country ng ibang tao para patayin siya. Masasabing hanggat hindi siya nakabalik sa kanyang bansa, hindi siya magiging ligtas kahit sandali. Pagkatapos ng maikling pahinga, bumalik si Arvin sa lugar kung saan niya pinatay ang dalawang humahabol. Tiyak na nakita niya sa malayo na may mga nagbabantay sa dalawang bangkay. Bumaba ang ulo ni Arvin at dahan daw ang lumapit sa kanila. Hindi siya sigurado kung ngayon lang siya nalantad sa labanan. Gayunpaman, may mga dumadaan sa paligid. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pinaghalo ang mga ito. Ang panganib na malantad ay hindi mataas. Halatang hindi inaasahan ng dalawang nagbabantay sa mga bangkay na babalik talaga dito si Arvin. Sa tingin nila, hinabol na siya ni Gale at ng iba pa. Pagkatapos, walang dahilan para mabuhay si Arvin. Makaligtas man siya, sa oras na ito, tiyak na tumakas siya na parang asong gala. Imposibleng bumalik siya dito. Gayunpaman, halatang hindi ginawa ni Arvin ang iniisip nila. Hindi inaasahang bumalik siya rito. Siguro kung nahuli na ng kapitan at ng iba pa ang bastos na iyon. Sabi ng isa sa mga miyembro ng Bloodthirster Troop. Dapat nahuli nila siya. Sabi ng isa pang miyembro, gaano man kalakas ang bastos na iyon, sa dami ng tao mula sa tropa ng kapitan, hindi dapat maging problema ang mahuli siya.
Talagang matindi ang labanan doon. Ang pagsabog ngayon pa lang ay dapat nanggaling doon. Para makalaban ng napakabangis, ang sundalong iyon mula sa Fengji country ay may kakayahan. Sabi ng naunang miyembro, bagamat sunod-sunod na pinatay ni Arvin ang mga kakampi nila, hindi inakala ng mga miyembro ng Bloodthirster troop na ito na napakalakas ni Arvin. Naramdaman lang nila na medyo matalino siya. Ito ay tiyak dahil ginamit niya ang mga trick na iyon na nawala ang mga tao sa kanilang panig ng sunod-sunod. Kaya naman, bagamat hindi makapaghintay ang mga taong ito na paghiwalayin si Arvin, hindi nila inamin na napakalakas ni Arvin. Paano kung kaya niya? Siguradong mamamatay siya dito. Tama na yan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla silang nakakita ng isang taong papalapit sa kanila, at ang taong ito ay mukhang pamilyar. Siya yun. Sa oras na ito, biglang naalala ng dalawang miyembro ng Bloodthirster troop kung bakit pamilyar ang figure na ito. Ito ay dahil ang taong ito na kalalabas lamang ay ang sundalo mula sa Fengji country. Nang mapagtanto ito, mabilis na gustong magtaas ng baril ng dalawang sundalo para salakayin si Arvin. Gayunpaman, napakabagal pa rin ng kanilang mga galaw. Bago pa tuluyang itinaas ng dalawa ang bakana ng kanilang mga baril ay iniangat na ni Arvin ang ulo at tumingin sa kanila. Sabay taas ng baril sa kamay niya. Bang! Bang! Hindi nag-atubili si Arvin at nagpaputok ng dalawang magkasunod na putok. Magaling na ang marksmanship ni Arvin. Pagkatapos ng pagsasanay ni Bernard, lalo pang nag-improve ang kanyang marksmanship. Bilang karagdagan, handa na siya ngayon laban sa hindi handa. Sa ganoong kalayuan, ang dalawang tao ay walang posibilidad na makatakas. Halos magkasabay na nagmumula sa bibig ng dalawang miyembro ng Blood Drinker troop ang dalawang nakakadugong hiyawan. Pagkatapos, ang dalawa ay bumagsak sa lupa na may malalim na pag-aatubili at hininga ang kanilang mga huling hininga. Nang makita ang eksenang ito, talagang nakahinga ng maluwag si Arvin. Talagang napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis siya makikilala ng dalawang tao at ganoon kabilis ang magiging reaksyon. Ngayon pa lang, kung naging mabagal lang siya na ang mamamatay. Buti na lang, kahit nabigla si Arvin, hindi siya nagpanik. Kumilos siya sa oras at matagumpay na napatay ang dalawang tao. Noong una, may ilang mga nanunood na nakakita ng mga patay na tao dito. Sa oras na ito, ang biglaang tunog ng dalawang putok ng baril ang nagpaunawa sa mga nanood sa panganib. Agad silang nagkalat sa takot at naghiyawan. Sinulyapan ni Arvin ang magulong tao sa paligid niya. Hindi niya piniling umalis. Sa halip, nakakita siya ng isang sulok na may magandang tanawin at nagtago. Hihintayin niya sila. Sa mga oras na ito, narinig din ni Gale, na nasa pansamantalang apartment pa rin ni Arvin, ang mga putok ng baril. Hindi niya namamalayan na sumigaw, "Nako!" Sa oras na ito, napagtanto niya na maaaring hindi pinili ni Arvin na tumakas. Sa halip, bumalik siya sa kanyang orihinal na lugar. Ang dalawang putok ng baril kanina ay tunog ng pag-aaway ni Arvin at ng kanyang mga miyembro ng team. Dalawa lang ang putok ng baril, ibig sabihin ay biglang nagsimula ang labanan at napakabilis na natapos. Bagamat kumpiyansa si Gale sa mga miyembro ng kanyang koponan, bigla siyang nalungkot nang maisip niya ang nakaraang performance ni Arvin. Hindi pwedeng ganoon ang sitwasyon. Umiling si Gale at inalis ang masamang premonition sa kanyang isipan. Pinilit niyang kumalma ang sarili at maniwala na natalo ng mga miyembro ng team niya ang sundalo mula sa Fengli country. Gayunpaman, kahit anong pilit niyang kumalma at maniwala sa mga miyembro ng kanyang koponan, hindi niya maiwasang magkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang isipan. Kailangan kong bumaba at tingnan. Bagamat alam ni Gale na napakadelikadong bumaba sa ganitong oras, mas nag-aalala siya sa dalawang miyembro ng team niya at sa sitwasyon sa labas. Hindi siya mapakali kung hindi siya pupunta at titingnan ang kanyang sarili. "You stay here. I'll go down and take a look," sabi ni Gale sa kaisa-isang miyembro ng team na nakaligtas. Sa katunayan, ang miyembro ng koponan ay malubhang nasugatan. Gustuhin man niyang bumaba sa mga oras na ito ay hindi siya makakagalaw ng mag-isa hanggat hindi siya inilalayan ni Gale. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maliwanag na hindi angkop na alalayan ng isang tao pababa ng hagdan. Kaya lang bumaba si Gale mag-isa at iwanan ang taong sugatan at ilan pang bangkay sa silid.